Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 10, 2025. Yung minomonitor nga po nating bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy nga po itong lumalakas at ngayon nga po ay nasa severe tropical storm to, posible nga mamayang gabi o bukas ng umaga, ito po ay nasa typhoon category na. Nasa 1,870 km nga po ito sa east of extreme northern Luzon. Tinataglay po nito yung lakas ng 110 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na abot ng 135 km per hour. Ito nga po kumikilos patungo nga paangat dito sa extreme northern Luzon and diretso po yan sa parte ng northern portion ng Taiwan at nasa 15 km per hour nga po yung kanyang bilis. Yung habagat naman ay patuloy nga po na makaka-apekto po yan sa parte ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Metro Manila, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Asahan natin dyan yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, ito nga po ay mababa ang tsansa ng landfall scenario. At posible nga po may mga possible low pressure area o sama pa tayo ng panahon na mabubuo dito nga po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at hanggang August 23 meron din tayong makikita sa may eastern section ng Visayas na magkakaroon ng panibagong sama ng panahon. Yan po ang ating i-monitor sa mga susunod na advanced weather forecast. Dito nga po sa advanced weather forecast ng European Center, makikita naman natin na ang direksyon nito ay patungo nga dito sa may parte ng Taiwan. Kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan na sa parte po ng Taiwan dahil nga posibleng masungit itong si posibleng bagyong Goryo kung hindi nga po magbabago. Then papasok po yun ng ating bansa ng August 11, then by August 12, didikit po yan dito sa may parte na extreme northern Luzon. And pagdating po ng August 13, ito po yung posibleng nasa mismong Taiwan na. And pagdating po ng August 14, posible nga po itong malusaw na rin po kaagad. At pagtapos po niya na tumama sa may parte ng northern portion ng Taiwan, asahan naman natin yung habagat patuloy po makakaapekto sa ating bansa. At magkakaroon nga po ng posibleng sama ng panahon o bagyo dito nga po sa may parte ng Vietnam sa may South China Sea. At asahan nga po natin yung habagat pa rin ang makakaapekto sa ating bansa. At pagkatapos po niya magkakaroon ng posibleng cloud cluster o low pressure area dito naman po sa may eastern section ng Bicol region or dito nga po sa parte ng Central Luzon. Pero ito po ay malulusaw din po kaagad. Iba yung paghahanda pa rin nga po sa ating mga kababayan, bagamat hindi tumatama yung bagyo sa ating kalupaan, ito po ay hahatak dito sa ating habagat at makakaranas nga po tayo ng pag-ulan. Tuloy-tuloy nga po yan, ito pong ating advanced weather forecast, makikita natin hanggang August 23 po ito, ay mapapansin naman natin na halos malaking bahagi pa rin naman ng ating bansa ay magiging maayos at magandang lagay ng panahon. May mga tsansa nga po sa umaga o hapon ay may mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil nga po sa habagat. Dito po mapapansin din po natin by August 15 and 16, asahan natin magkakaroon po ng mga makakapal na kaulapan sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao na posibleng magdulot po yan ng pag-ulan sa parte ng Mindanao at ng Visayas. At pagdating naman po ng August 17, dito nga po asahan natin magkakaroon ng possible low pressure area sa may eastern section ng Visayas. At pagdating nga po ng August 18, 19, and 20, magiging maayos at magandang lagay ng panahon maliban lamang nga po sa parte ng ating
dulong bahagi ng ating bansa na posibleng may mga pag-ulan. Pagdating naman po ng tatalo na po tayo no ng August 23, dito nga po magkakaroon ng posibleng panibagong low pressure area o sama ng panahon sa eastern section ng Central Luzon. Ito po yung monitor natin no, kung ano nga po ba yung magiging posibleng scenario niyan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.